The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning! Ang loyal listener mo na si Mommy Bella Barion ay inaabangan ka, maging ang birthday girl na si Auntie Lorna Di Mayuga mula pa sa Aplaya, Bawan, Batangas, pinapabati ni Ryan Barion. Pastor Jeff? Well, marami rin gusto magpabati sa atin ngayon. Nandito ko sa Cabanatuan. We just had our successful event ng 35th homecoming sa batch 90 excuse me, ng Cabanatuan City Science High School. Arnel Florentino, Joel, thank you for leading. Oli and Roy Claudio, thank you so much for giving us a memorable experience. Jack. Yan, Pastor Jeff, Lunes ulit. Simula na naman ang trabaho para sa aming lahat, para sa ating lahat. Anong magandang balita hatid mo sa amin, Pastor? Of course, lagi tayo may magandang balita dahil ang salita ng Diyos, laging maganda yan sa ating buhay. Ito po yung segment na nagpapalakas sa atin spiritually. Simulan natin, nandito po tayo ngayon sa Lunes. At pagkasimula ng Lunes ng linggo natin, parang again, yung feeling na overwhelming. Pero of course, may marami rin excited dahil pagkakataon to para kung meron ba hindi natapos last weekend, ito na naman yung sisimulan natin para ma-redeem yung ating mga hindi natapos. But nevertheless, may magandang pangako si Lord sa atin, sa mga tao na feeling overwhelmed, whatever sitwasyon, physically, emotionally, maybe iba financially, ito na naman katulad ni Kuya kanina, magbabayad ng utang, and all. Sabi sa Joshua 1:9, magpakatatag kayo, okay, at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako, ang Panginoon ng inyong Diyos, ay sa inyo kahit saan kayo maparoon. How do you stay strong when life keeps parang pulling you down? Parang pagod na pagod tayo sa dami ng problema, sa hirap ng challenges. Sabi lang dito, magpakatatag ka kahit you're in the midst of fear. Kahit hindi mo masama matakot, pero huwag kang mag-stay na matakot. Okay? Magpakatatag daw tayo because courage is not the absence of fear, as I always say, but faith in the presence of God. Hindi sinabi ni Lord na huwag kang matakot kasi madali lang ito. Hindi, huwag kang matakot kasi kasama mo ko. So kung OFW ka nakikinig ngayon, malayo sa pamilya, magulang ka na hindi mo alam yung gagawin, paano mag-provide, God will always be with you. And then pangalawa, sabi niya, magpakatapang kayo kahit pagod na kayo. Kasi nga po, yung presensya ng Diyos gives fresh strength. Pag kailangan mo ng energy at nagra-run out ka na. Minsan hindi ka takot pero pagod ka naman. So yun din po yung isang problema. And lastly, ang solusyon po, sinabi ko na kanina, okay, magpatuloy dahil nandiyan ang presensya ng Diyos. At the end of the day, yung presensya po ng Diyos will make the whole difference. Maaring lumalaba ka mag-isa at feeling mo meron kang tatag ngayon, sa gabi mapapagod ka na naman, pero si Lord po isusustain ka. In fact, sabi niya, my presence, okay, will give you fresh strength, fresh hope, at yung constant companion natin. For the Lord will be with you wherever you go. Hindi niya sinabi kung saan ka pumunta, baka nandun ako. Hindi. Assurance po, nandun ako. So sa mga tao po ngayon na nahihirapan sa dagok ng buhay, sa hamon ng buhay, ang Diyos po, yung presensya niya ang pangako sa atin. Maaaring hindi ka gumaling sa cancer mo, maaaring hindi ka ngayon magkaroon ng trabaho, hanap ka ng hanap, maaaring hindi ma-restore ang marriage mo ngayon, pero kung nandiyan yung presensya ng Diyos, laging fresh yung hope, fresh yung pag-asa natin dahil alam natin, at the end of the day, God will make things new. Josue 1:9, magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kayo manghina dahil ako ang Panginoon mo, ang Diyos mo ay sa inyo kahit saan ka pumaroon. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa inyong biyaya, salamat Lord sa iyong pag-asa at presensya. Sa gitna ng mga kinakaharap namin, individual, personal, or even national level, Lord, yung problema na aming bansa. Alam namin, ikaw lamang ang magbibigay sa amin ng presensya magpapatatag sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Pastor Jeff. Amen. Salamat na marami muli, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pakikinig po sa magandang balitang hatid ni Brad Jeff. We pray, Lord, sa inyo pong patuloy na paggabay at pag-alaga sa Kanya sa buong linggo na naman ng pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Maraming salamat, Pastor. What a way to start our week, our Monday. Thank you so much sa iyong gabay. At mag-iingat ka dyan, ha? Kung nasa, tama ba kabanatuan, ano, nasa Pastor? Hacienda. Oo. Hacienda Eliscopides. Oo. Dinalo ko yung mga lupain namin dito. Alam mo naman siya.
Taray ng lupain, ano? Kasi baka- Sana mapamanahan ako. Baka tirhan yan ng mga alam mo na. Oo. At mahirapan ka na... Na mapaalis na yun. Oo. Kaya dinalaw niya. Oo. Oy, Pastor Jeff, thank you so much. Bukas ulit tayo. Sige, pagaling ka lang Nanay Eloisa at Tatay Gani Galang sa Obrero yan. Get well Pero soon si Meg po. Nanette Galang, yan, nakikinig sa atin. Happy birthday, Daddy Lou Artemio. Yan, ni Trina Galang, Daddy ni Trina Galang birthday. Masugid din tagapakinig ni Ted at ni Chacha po yan sa Antipolo. At of course, si Attorney Hans Q, happy birthday. Paalam muna ako, and then tomorrow we'll be back sa Manila. We'll see you po tomorrow. Ito yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Well, serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating pong The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!